sige. Bodyguard na bodyguard. Oo naman. Bouncer. Driver ngayon. Driver. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-30 ng Setyembre, taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Meron ako, alika ito, kami, enter frame. Oh, enter na. May style ako na di mo kaya. Ano? Ano yun? May candy, habang nagbabasa. Hindi ko na ano yan Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Isa na namang medal-less campaign. Naging istorya ng Team Pilipinas sa 11th official day of action ng 17th Asian Games sa Incheon, South Korea. Former national coach Yeng Biao, pinayuhan ang Gilas Pilipinas na ibalik sa Asian supremacy ang target ng programa. Manny Pacquiao, nananatiling nakabitin ng schedule sa kanyang role bilang playing coach ng expansion team ng Pia Sorrento. National University Lady Bulldogs, sinalaban ang mga dating PBA players sa asam na masakman ang first UAAP Women's Basketball Crown. At LeBron James, undecided pa rin sa alok ng Team USA na sumani para sa 2016 Rio de Janeiro Olympics. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Patuloy po ang gold medal hunt ng Team Philippines habang papatapos ang 12th official day of action ng 17th Asian Games sa Incheon, South Korea. Pero yung atin pong pangarap na makasungkit ng medalya ng ginto ay nananatili pong panaginip. Pero kanina po ay nakapagdagdag po tayo ng medalya. Alamin po natin kung ano-ano ang mga yan at iba pang mga kaganapan sa kampanya ng Pilipinas sa quadrennial meet. Ihahatid sa atin ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Ria? Dalawang tansing medalya na ang nasungkit ng Philippine Taekwondo team sa unang araw ng kompetisyon ng 17th Asian Games na ginanap sa Guangha Women's Gymnasium. Umabante sa semifinals ng women's 49 kg class si Levita Rona Ilaw kontra Zhao Li ng China, ngunit nabigong makausad sa finals 1-5. Naunang dinomina ng 21-year-old na si Ilaw ang mga karibal mula Timor-Leste at Vietnam sa earlier rounds upang makatungtong sa medal round. Samantala, hininto ang semifinals bout ni Pinoy Jean Samuel Thomas Morrison kontra Iranian Masoud Hajiza Vare sa men's 74 kg division ng tamaan ng matinding suntok sa leeg ang Pinoy Jean na nagsanhi ng posibleng neck injury. Kaagad isinugod sa ospital si Morrison at dahil lamang si Hajiza Vare 5-1, nang puntong nahinto ang laban sa Iranian na naibiligay ang panalo. Ngunit naghain ng protesta ang Philippine team sa pangyayaring ito dahil sinasabi nga na illegal ang ginawang suntok sa leeg ng Iranian rival nitong si Samuel Morrison. Samantala, bigo naman makaungol sa kanilang laban ang iba pang Pinoy Jeans na sina Christopher Robert Uy na yumuko sa kanyang Chinese rival 3-5 sa quarterfinals ng 87 kg division at Nicole Abigail Cham na hindi umubra sa pambato ng Thailand 0-12 sa round of 16 bout ng 53 kg class. Sa boxing, sinundan naman ni Mario Fernandez ang yapak ng teammate na si Charlie Suarez sa semifinals ng 17th Asian. Tinalo ng bantamweight na si Fernandez ang kanyang kalaban na si Shiva Thapa ng India via unanimous decision sa kanilang 56 kg quarterfinal bout upang umusad sa semis at maghatid ng sigurado na namang bronze medal para sa Pilipinas. Pagpasok sa semis, green ang pupuntayahin ni Olympian Mark Anthony Barriga kontra Uzbek rival sa light flyweight round of 8 match. At middleweight Wilfredo Lopez na haharap naman mamayang gabi sa kanyang karibal from Mongolia sa 75 kg quarterfinal. Nauna nang umabante sa semis, itong si Pinoy lightweight Suarez na nakatakda po sa Webes upang makasiguro ng at least bronze medal. Sa equestrian, tumapos ng ika-6 na pwesto si veteran rider and former Olympian Tony Leviste sa individual show jumping event.
Sa rugby, nagsimula na po ang aksyon at dalawang sunod na pagkatalo naman ang nalasap ng Philippine Volcanoes sa unang araw nga ng aksyon. Ang una nilang pagkatalo ay sa kamay ng China, 14-19, habang sinundan naman ito ng 0-40 pagkatalo sa kamay ng Hong Kong. Sa athletics, mamaya pong gabi ay nakatuon naman ang pansin nating lahat sa pagsabak sa aksyon ni Pinoy Bet Henry Dagmil sa men's long jump. Ang iba pang mga events na tinututukan natin ngayong Day 11 ng Incheon Asian Games ay itong sa athletics din, yung decathlon, kung saan kalahok po dyan ang ating kababayang si Jason Ramil Cid. And then yung ating bowling team sa men's and women's team of 5, kasama ang palad, tumapos ng ika-10 pwesto yung ating bowling men's team of 5, habang yung women's squad naman palo. And then, yung iba pang mga aabangan nga natin mamayang gabi ay yung laban sa boxing, and then yung soft tennis and wind surfing. So, yes? 3 araw na lang halos ang nalalabi dito sa Asian Games sa Incheon, South Korea. Sa ngayon, malayong-malayo pa rin tayo sa ating target na mapantayan o kundi man malagpasan yung 3 golds, 4 silvers at 9 bronzes natin sa Guangzhou noong 2010. Ano sinasabi ng mga sports officials natin? May pag-asa pa ba na maabot man lamang yun, Ria? Oo, tama ka doon, Snow. Medyo wala pa nga tayong gintong medalyang nakukuha. Pero ito nga boxing, isa sa mga nakikita natin na maaaring maghatid ng gintong medalya. And then meron pa tayong event sa taekwondo. Bukas magre-resume yung hostilities. And then meron pa tayong karate-do competitions. And yung BMX sa cycling. So hopefully dyan manggaling yung mga medalya and more importantly yung gold medal na inaasam nga ng Pilipinas. Oo nga, so yeah, sige Ria. Yes, at kung titingnan naman, Snow, yung medal tally sa Southeast Asian region, no, medyo nangungulelat nga po ang Pilipinas. Kung i-compare sa mga kapitbahay natin na bansa dito sa Southeast Asia, tayo po ay 26 overall sa 33 countries na nasa medal column. Ang Pilipinas meron palang 2 silvers at 4 na bronze medals. Pero pang-7 tayo among Southeast Asian nations. Oh. Ang pinakamaganda ang performance so far ay ang Thailand, occupying 9th place. Meron na silang 6 na ginto, 3 silvers at 14 na bronzes. Ang mga golds ng Thai athletes ay galing sa bowling, cycling, rowing, golf at sepak takraw. At balita ko Ria, yung Myanmar, nakakadalawang ginto na rin yan. Unahan pa tayo, ano? Oo. Nakakalungkot nga, Snow. Ang Malaysia nasa 14th place with 3 golds, 11 silvers and 10 bronzes. Indonesia nasa 15th overall with 3 golds, 5 silvers and 8 bronzes. Yung tinutukoy mo na Myanmar ay nasa 18th place, may 2 ginto na sila. Nasa 17th spot ang Singapore, 2 golds, 4 silvers and 22 bronze medals, habang ang Vietnam ay 20th overall with 1 gold and 9 silvers and 22 bronzes. Ang tanging bansa sa Southeast Asia na nasa likod ng Pilipinas ay ang Laos. They are in 29th place with 1 silver and 1 bronze. Okay. So, sa ngayon, sa overall medal standings, Ria, I'm sure China pa rin ang nangingibabaw. Tama ka, China talagang virtual champion na dito nga po sa 17th edition ng Asian Games with 118 gold, 74 silvers, and 57 bronzes. Pumapangalawa pa rin ang South Korea with 47 golds, 51 silvers, and 57 bronzes. At nasa ikatlong pwesto ang Japan with 36, 49, 53 medal count. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ria. Maraming salamat mula rito sa Sports Radio 918. Ito po si Ria Arevalo, nag-uulat para sa PTV Sports. Samantala, todo papuri pa rin si Samahang Basketball ang Pilipinas President Manny V. Pangilinan sa Gilas Pilipinas National Team. Ito'y kahit pa nabigo ang Short Race Mentored Squad sa kanilang misyon na makapag-uwi ng gold medal sa men's basketball competitions ng 17th Asian Games. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Arian Malyare.
Bagamat bigo sa kanilang asam na makasungkit ng ginto sa 17th Asian Games, pinuri pa rin ni sports patron Manny V. Pangilinan ang sakripisyo ng Gilas Pilipinas National Team. Ayon kay Pangilinan, mas malaki ang oportunidad na naghihintay para sa Philippine Quintet matapos ang kanilang impresibong kampanya sa mga FIBA-sanctioned tournaments sa nakalipas na isang taon. Kasunod nito, hinimok ni Pangilinan ang mga Filipino basketball fans na mag-move on na at ipagpatuloy na lamang ang pagsuporta sa pambansang koponan na magpe-prepara para sa pagsuong sa hamon ng Olympic qualifier na FIBA Asia Men's Championship sa susunod na taon. Samantala, isa naman si Gilas Pilipinas reserve forward Bo Belga sa mga nalulungkot sa negatibong tugon ng publiko sa masaklap na kampanya ng national team sa Asian Games. Kaya hindi na ako nagbabate. Close sila sa akin. Close. Kaya nga ayaw ko naman ako ng laro sa part ko na naandito sa Pilipinas. Tapos yung mga teammate ko na sa nakikipaglaban. Diba? Mahirap pagka nakikita mong natatalo. Binigay na nila lahat. Parang ano pa rin. Sa ibang tao, kulang pa. Hindi rin naniniwala si Belga na palpak ang sistema ng Gilas team kung saan madalas na mag-collapse sa endgame ang koponan. Ano lang, may swerte lang talaga. Yung Qatar, swerte lang sa labas. Hindi mo yung mga big man nila, nakakashoot. Nakita mo naman talaga kung paano maglaro. Sa Korea, talagang binuhos lahat. Naawa nga ako kay Jimmy. Kasi, siyempre si Jimmy, talagang gusto niya manalo. Kaya lang, talagang hindi natin kontrolado yung ganung sitwasyon. Sa ngayon ay 7th place finish na lamang ang pwedeng maabot ng Gilas Pilipinas sa men's basketball competitions ng Incheon Asian Games matapos na yumukod sila sa deposed champion China sa consolation round kahapon. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon sa iyo, Mr. Coach Bojing Akot. Sa kaugnay po na balita, nagbigay naman ng sariling saloobin si former national coach at ngayon Raynor Sian Elasto Painters mentor Yeng Giao sa naging masaklap na kampanya ng Gilas Pilipinas sa Incheon Asian Games. Mula po sa dating gold medal potential, pampito na lang po ang ating hahabulin kontra Mongolia bukas. Nagbabalik si Miss Aryan Malyari. Masyadong nalayo sa tunay na misyon ang Gilas Pilipinas national team. Ito ang paniniwala ni former national coach Yeng Giao, kasabay ng pagsasabing masyadong naging abala ang Philippine Five sa world stage, kaya tila nakalimutan ang mas importanteng entablado na Asian basketball. Na-distract tayo sa purpose natin nung nakatikim tayo ng sarap ng maglaro sa world stage. No? Pero we have already proven ourselves that we can compete there. Naniniwala rin si Giao na kinakailangang ma-realign ang prioridad ng Gilas team. Now, let us refocus. What do we really want? And to me, what we really want is to be number one in Asia first. Si Giao ang isa sa pinakamahusay mag-motivate ng mga players, kaya't isa siya sa mga isinusulong ng mga fans para maging bagong head coach ng national team. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa Philippine Basketball Association o PBA, kapwa umaasa sina Barako Bull Energy Guard R.R. Garcia at forward Nico Salva na madadala nila sa PBA ang kanilang impresibong performance sa katatapos sa 4-team pocket tournament sa Visayas. May report si Ms. Ann Camavinas ng Sports Radio 918. Matapos na pamunuan ang Barako Bull Energy sa title ramp sa 4-team pocket tournament sa Visayas, may bagong misyon ngayon sina PBA sophomores R.R. Garcia at Nico Salva. Nagpamalas ng pinaka-consistent na laro sa torneo, nangako sina Garcia at Salva na ipapakita sa PBA ang kaparehong value sa kanilang asam na mabigyan ng swak na lakas sa liga ang George Chua franchise. Siyempre, masaya ako sa team naman namin. Kung ano yung resulta ng pagpapractice namin, yun din naman ang kakalabas sa pagdating sa season namin eh. Hopefully yun, nasustain namin. Hopefully makatulong kami ni RR sa Barako. Naging maganda yung trip namin to Tacloban, Cebu para nagkakilala.
Nais ring umanong patunayan na Garcia at Salva na karapat-dapat silang mapabilang sa roster ng Barako Bull matapos na ma-acquire sila ng team mula sa Global Port Batang Pier. Lumipat ako sa ibang team. Napapakita ko yung best ko na ano talaga yung nilalaro ko. Ang gusto ko lang naman yung makatulong sa team, makakontribute in every game, which hindi ko masyadong nagawa nung first year ko. Ako naman pag naglalaro, gusto ko yung self-fulfillment na naging productive ako sa team ko, nakakatulong ako para manalo yung team. Ang Barako Bull ay ang isa sa mga itinuturing na dark horse teams sa papasok na 40th season ng PBA. Para sa PTV Sports, Ann Camoviña, Sports Radio 918. Samantala, tunay po na mas prioridad ni Manny Pacquiao ang kanyang boxing career. Ito'y dahil hanggang sa ngayon, hindi pa rin po siya nakakasama sa ensayo ng Kia Sorrentos kung saan siya po ang tumatayong playing coach ng team. Para sa detalye, narito pong muli si Miss Ann Camoviñas. Hindi pa rin makakasama sa ensayo ng PBA Expansion Ball Club na Kia Sorrentos ang kanilang playing coach na si Manny Pacquiao. Ito'y dahil kasalukuyang sumasalang sa dibdibang training ang Pinoy WBO welterweight champion para sa title defense kontra American challenger Chris Algieri. Pero syempre, malapit na rin yung laban niya. Oo nga. Pero after that, siguro, diretso na siya sa basketball na. Oo. Naiintindihan naman ang team niya. Oo. May may laban siya eh. Wala mo namang hindi niya yan. Sa katunayan, maging sa tune-up match kontra fellow expansion team na Blackwater Elite ay tila malabong makaupo sa bench ng Kia Sorrentos si Pacquiao. Pero ayon kay Team Pacquiao Chief of Staff Haplas Fernandez, may ilang set of schedule silang nakahanda sakaling magdesisyon si Pacman na pansamantalang lumiban sa training camp. Ano pre, tuloy ba kayo sa port? Makakalipad kayo? Oo, alis kami dito, commercial pin kami. Ano oras ba yung laro sa Saturday? Alas 3. Alas 3, darating na kami doon. Tutuloy kayo? Balik din kami Sunday kasi nasa na kami. Seryosong training na kami. So babalik din kayo na Sunday? Oo. Okay. Importante ang Algieri bout para kay Pacquiao dahil dito malalaman kung may pag-asang matuloy ang Titanic class nila ni undefeated American rival Floyd Mayweather Jr. Para sa PTV Sports, Ann Camoviñas, Sports Radio 918. Sa Collegiate League, determinado ang National University Lady Bulldogs na makukopo ng Maiden Championship sa UAAP Women's Basketball Competitions ngayong season. Tumapos sa runner-up noong isang taon, nakipag-scrimmage ang Lady Bulldogs sa mga kalalakihang players bilang preparasyon para sa championship match kontra FEU Tamaraws bukas. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid Gorospe. Kakaibang training ang pinagdaraanan ngayon ng National University Lady Bulldogs. Ito'y para sa kanilang asam na makakopo ng first ever championship sa UAAP Women's Basketball Wars. Sa ensayong nasilip ng PTV Sports, nakakagulat na nakapag-scrimmage ang Lady Bulldogs sa mga present at former PBA players. Katapat sina former PBA stars Leo Isaac at Aris Di Maunahan, gayon din sina Blackwater Elite shooting guard Robbie Celis, former amateur standout Bong Ramos at iba pa, maggilas na hinarap ng Lady Bulldogs ang hamon ng kalalakihang team. Ayon kay team patron Drosel C, isang taon na nilang ginagawa ang ganitong sistema upang mas mahasa at mabigyan ng pangil at tibay ang Sampaloc, Manila-based squad. We started that last year when we were strengthening the team. When we were starting it last year, they're so easy to play. And now they're so tough. After 1.5 years, I think they can do it. Maging ang dating Xavier School star guard at ngayon NU team manager ni si Mike Tan ay naniniwalang magandang ideya ang naisip na ito ng pamunuan ng Lady Bulldogs. They have to learn more. The boys are stronger, faster, more effective, more experience. Most important, experience. They learn they get experience from them. Bukas ay sasabak sa aksyon ng UAAP Women's Basketball Finals ang NU, bit-bit ang prize-to-beat advantage laban sa Far Eastern University Tamaraws.
Nakuha ito ng koponan matapos na walisin nila ang elimination sa saliw ng 14-0 run. Well, the team is very excited and ready to go. And this is their chance to redeem themselves from last year's loss. So, parang excited and ready to go to get the championship. More prepared than we were last year. We're more focused. We're all on the same page. We're ready to get that championship. Nag-prepare kami para mabawasan yung mga turnovers namin and makuha naman namin itong goal namin. Asam ng Lady Bulldogs na malampasan ang kanilang landmark achievement sa UAAP noong isang taon, kung saan tumapos silang runner-up sa likod ng De La Salle Green Arches. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Dapat kasali ko tumig. Kaya lang, video na lang ako. Ang lakas eh. Samantala, lipat po tayo sa boxing dahil po sa nakabakasyon ng mahigit isang taon, may problema po ngayon sa timbang si WBC light flyweight contender Denver Cuello. Kung 2 linggo po bago ang kanyang ring return, o kulang 2 linggo bago po ang kanyang ring return kontra Thai puncher Jaipet Chai Yong Jim. May report si Eric Go. May problemang kinakaharap ngayon sa kanyang comeback fight si WBC light flyweight contender Denver Cuello. Ayon kay boxing manager at trainer Aljo Haro, masyadong lumobo ang katawan ni Cuello matapos na magbakasyon ng mahigit isang taon sanhi ng shoulder injury. Sa katunayan, nasa 120 pounds pa di umano ang timbang ng Ilonggo puncher, kulang 2 linggo bago ang matchup kontra Thai rival Jaipet Chai Yong Jim. Well, yun lang, medyo lumaki siya ngayon, kaya yung comeback fight niya nilagay ko lang sa 108. 108 ito. 108 siya ngayon, 108 o 109, gano'n. 108, 109. Okay. Ano timbang niya ngayon? So ngayon, umaano pa siya ngayon, ang nasa 120 pa siya ngayon. Gano'n. So, okay na, makukuha niya naman yun. Pero tiniyak ni Haro na mapapagpag ni Cuello ang excess weight, lalo pat mabilis umano ang metabolismo ng kanyang prized pupil. Pero okay naman dahil wala pa naman siyang limit dito sa nag-diet sa kain eh. So after training niya, nag-117 siya eh. 117, 116. So kailan niyo kakabulin yung timbang niya? Siguro next week. Nasa mga 112 niya siguro next week. So dinadiet mo na ngayon? Isisimula mo na? Dinadiet ko na siya yung isa na yung diet niya. So hindi, ano yan hindi problema yan Hindi naman problema. Hindi tayo problema sa timbang. Importante ang paparating na laban para kay Cuello dahil dito ibabase ng WBC kung bibigyan pa siya ng panibagong world title challenge. Para sa PTV Sports, Eric Go, Telebisyon ng Bayan. Samantala, narito naman ang mabilis na pagsulyap sa mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Hindi pa nagdidesisyon si 4-time NBA MVP LeBron James kung maglalaro siya para sa 2-time defending champion Team USA sa 2016 Rio Olympics. Ito'y dahil kasalukuyan pa siyang abala sa pakikihalubilo sa training camp ng Cleveland Cavaliers ngayong off-season. Ang 6'8" star forward ay 3 beses nang naglaro para sa US Olympic team kung saan nagkasya siya sa bronze medal finish noong 2004 Athens Games, bago siya kumupo ng ginto sa Beijing at London meets noong 2008 and 2012. Sa basketball pa rin, mananatili sa roster ng Phoenix Suns ang magkakambal na Markieff at Marcus Morris. Kanina inanunsyo ng koponan na pinapirma nila ng contract extension ng twin forwards, pero hindi nila ibinunyag ang detalye ng deal. Malaki ang naiambag ng Morris siblings sa surprising run ng Suns noong nakaraang season, kung saan nag-average si Markieff ng career-high 13 points, 8 points at 6 rebounds per game, habang nagrehistro naman si Marcus ng 44% field goal shooting. Sa men's tennis, maagang nagwakas ang kampanya ni world number 5 David Ferrer sa 2014 Japan Open. Kagabi ay lumasap ng upset loss ang second-seeded Spaniard sa kamay ng compatriot na si Marcel Granollers 4-6, 6-4, 6-4 sa opening round ng hardcourt tournament. Pinagatian muna ng dalawang tennisters ang unang 2 sets bago nakabreak ng 2 beses si Granollers sa third and deciding set. Ang susunod na makakatapat ni Granollers ay si Steve Johnson ng Amerika na nagwagi naman laban kay Japanese qualifier Hiroki Moriya.
Sa women's tennis, umabante si top-ranked Serena Williams sa second round ng China Open. Ito'y matapos na patalsikin niya si Spanish qualifier Silva Soler Espinosa sa straight sets, 7-5 at 6-2 kagabi. Nag-struggle muna si Williams sa opening set bago niya inangkin ang 13 sa huling 15 games ng match. Target ni Williams na makasungkit ng pang-7 titulo ngayong season. At sa football, magpapatuloy ang individual rivalry ni na Barcelona star striker Lionel Messi at Real Madrid ace forward Cristiano Ronaldo ngayong linggo. At ang kapwa inaasinta na magkaribal ay ang maburang all-time scoring record na 71 goals sa Champions League ni legendary Spanish booter Raul Gonzalez. Sa ngayon ay nakakapagbaon na si Ronaldo ng 68 goals sa Champions League at magkakaroon siya ng pagkakataon na makapagbista ng bagong pamantayan sa kanilang Group B match kontra Bulgarian club na Ludogorets sa Webes. Sa kabilang banda, tila mahaharap naman si Messi sa mas mabigat na pagsubok sa kanyang asam na madagdagan ang kanyang naliligaw na 67 goals dahil ang makakabangga nila sa Group F match bukas ay ang French club na Paris Saint-Germain or PSG. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Pero alam mo, kahit na sumali ka dun sa women's basketball, mukhang talo ka pa din. Nag-gym na ako. Talaga. Gano'n katagal? 15 minutes? Pero after mag-gym... Hindi ko lang pinaparod mo yun, 15 minutes eh. Kain ka pa rin ng kain. Hindi na. Nagda-diet na ako, hindi na ako kumakain sa gabi. Pero mamaya, may dinner kami ni Coach Bojing ako. Yun. Nanonood siya kaya. Unang sagit-sit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na ang inyong mga Facebook, Twitter messages, at saka siyempre yung inyong favorite na Hello PTV sa pagbabalik ng PTV Sports. Ako po si Alvin Patrimonio ng Sunmig Super Coffee Mixers. Manood po kayo ng PTV Sports. May tatanong ako sa'yo. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa ang PTV Sports. Wag na. I'm sure it's irrelevant. Hindi pa tayo, hindi pala tayo friends sa Facebook, Hindi ba? Oo. And even in real life. Pero nagtatry ka maging friend ako. Ako lang yung parang, Okay. Paano kayo makakapagpadala ng mensahe sa amin? Ganito po ang gagawin niyo. Ibaba ko ng konti para naman makita yung leeg mo. Ha? Okay. Just, message us. Nakatakong ka na yan. Wala. Naka-flats ako ngayon. Just message us on facebook.com/PTV4Sports, twitter.com/PTV4Sports, or ipadala nyo yan via email at ptvsports@mail.ptv.ph. Kung gusto nyo naman kaming tawagan, just dial in. Teka lang ha. Nakakalimutan ko yung number nitong telepono. Ayun. 0919. Okay. 447-0600. Yun. Okay. At saka bago tayo mag-start, belated happy birthday kay Nelson Castro. Hindi ko siya nabati before. Pero nag-promise. Ako yung may mga texter kasi tayo na nakakatihan ko madaling araw, pero ang dami nating text eh. May mga sinagot ako. So, madami kang mga... may mga ibang tagalikab. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Sabi ko, babatiin ko. Kaya lang, hindi ko na mabalikan, partner. Kasi tiga mo, nagre-ring to eh. Paano ako magbabasa ng message? Hoy, black lady ka daw Sabi Oo nga eh. Okay, alam naman ni Ron yan na nakikipag-chat ka dyan? Hindi ako nakikipag-chat. Hindi ba? Okay. So, basa tayo ng mga messages. Unahin natin ang ating Facebook. Ako magbabasa. Meg, gandang hapon. Snow at crush ko na si Meg. Huwag ka na mainggit. Opinion lang yan about sa Gilas. Okay lang naman po yung naging campaign natin. Wala naman po tayong dapat i-prove. Alam naman po natin pagod na po sila sa nakaraang FIBA World at dapat nawalan si Sin sa pagkatalo natin. Ginawa din naman po ni Coach Shot yung lahat ng kanyang kaya kahit pressurized siya. Pressured. Pag-pressurize. Parang pressure cooker. Sa tubig yan dami niya pong basher sa Pilipinas. Pero in fairness, yung Iran, pagod din yun. Same team na Jordan, Korea, same team lang China. Talaga ang problema natin dun sa nakaraang kampanya natin, yung end-game poise natin. Now, we lost most of the games, kahit sa FIBA Asia, sa last 3 minutes. Yung sinasabi mong payoff. Doon sa payoff. Playoff period. Payoff period. Pagtuunan na lang po natin ang pansin na susunod na FIBA Asia Championships para makakuha po ng ticket papuntang Rio Olympics. Sana po maipakita ulit ng Gilas ang pinagsama-samang galing ng koponan. Gaya ng consistency at tapang sa laro ng Sunweek, equality ng Ross at TNT at Never Say Die ng Barangay Ginebra. Go Gilas, ang ganda nun Tuloy-tuloy na po sana ang pagpapakita ng Pinoy basketball sa buong mundo. Ask ko din po sana makabili ng opening day ticket. Sir Snow, first time po kung makakanood sa opening game ng PBA.
Sa Mall of, saan yan ha? Sa ano na, sa bagong arena. Philippine Arena. Yes. Dadaanan mo mamaya. Pupunta ka ng Muñoz. Oo. No? Oo. Yes. So pupunta ko siya ng Muñoz Nueva Ecija mamaya ha. May Fans Day po siya doon sa palengke bukas ha. Hi, Alan. Okay. Pabati po kay Risa Antonio ng belated happy 18th birthday. Salamat po. Tatlong text, tatlong Facebook tayo, ha? Tatlong Twitter, tatlong caller. Yung text, mamaya try kong magbasa. Si Yons, Baito Ayohan. Sabi niya, congrats PSC at POC, lalo na po sa inyong Mang Piping. Ganda nung criteria na. Sure or potential gold medal bets lang ang ipapadala, kaya pati Ascals hindi na sama. Good job. Experience is more important than any medal. Yan na lang sana ang mindset ng mga leader ng sports natin. At sabi nga sa TV, the more entries, the more chances of winning. Oo nga. Sabi sa mga raffle draw yan, partner. Oo. Tsaka sa Lotto. Yes. PCSO Lotto. Hashtag Reforma sa Philippine Sports. Hashtag Pilipinas Malupit. Hashtag Ultras Pilipinas. Hashtag Pinoy ako. Uy, grabe yung mga ano natin ha. Ang hahaba ng mga messages ninyo ha. Sige, kukuha ako ng bago sa Facebook ha. Tapos magte-text tweet po tayo. Si Edward Enrique. Sabi niya, update po kay Paul George. Saka tanong ko lang po nung laban ng linggo, bakit po kailangan ng 11-point lead pa? Opo. Yung mga nagtatanong, saan yung maingay? Wala po kami sa palengke. Nasa studio po kami, ha? Okay, update kay Paul George. Nagpapagaling na po siya. Yes. Tapos parang nag-aano na siya. Nagte-therapy na si Paul George. Hindi pa tayo ng Twitter. Si Jose, isa pa. Okay. Twitter tayo. Sige, nakatatlo na tayo. No? Yes. Okay. Sa Twitter po natin. Walang question. Teka muna ha. Sa spin.ph, ayan yung mga stories natin on spin.ph. Si Coach Yeng. Si Abercrombie Freeman. Ang sabi niya, nagtipid sa uplink o sa production cost. Yung saan yan, tinatanong niya yung sa TV5. Yung pong game natin, Gilas versus Mongolia, hindi po i-air yan. Okay, ng not TV5. aired. Kasi walang coverage po. Hindi po i-cover ng host broadcaster natin. Okay? Isa pang hanging question. Sabi ni Eli, what a year for Gilas. Okay? And isa na lang, si Alvin Chur or tweet ni Alvin, ang sabi niya, tungkol pa rin to sa coverage. Yung sinabi natin na walang coverage ang Gilas bukas, ang sabi niya, API, no bearing daw kasi. Aping-api. Aping-api, oo nga. No bearing daw kasi. Mamali ko. I don't know alam that mo, word. APE. Okay, akin ha. Tama lang yung sinabi ni Chino sa Gilas at kay Chot, walang mangyayari kung walang magsasalita. Okay. Isa pa, lipat naman tayo sa Facebook bago kami mag-caller. Pambitin lang to, Meg. Okay. Ito, wow. Ang haba ulit. Jose Rivera na lang, basahin mo. Ayan, si Jose Rivera. Sabi, good PM, Sir Snow at Meg, school ni Andrew Avellanoza. Pabati po yung wife ko, si Leia, at anak ko, si Joe Ezekiel Rivera. Thank you and God bless. Subukan nun natin kontakin si Andrew Avellanoza. Fill-am po yan sa pagbabalik ng PTV Sports. Ako si Aris Di Maunan. Basta update, wala akong pinagkakatiwalaan kundi PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports with Andrew. Ay, may mga nagtatanong po anong eskwela ni Andrew Avellanoza. The guy is on the other end of the line. Okay, interview natin si Andrew Avellanoza. He's part of the Barangay Ginebra practices. Hey Andrew, good afternoon. Welcome to PTV Sports. Hi Andrew. Hey Andrew, can you hear us? Audio please. Okay, but we can't hear you. Okay, Andrew, how are you doing, man? Actually. Okay, anyway, Andrew, just a question. From what school are you, man? From what school? I attended the University of Central Florida before moving to Cebu and attending University of Visayas, where I met Greg. So it's the other way around for me, huh? I studied in Visayas and then I went to the U.S. Nobody will. Napaurong si Kasi. Okay, anyway, parang hindi ka rin, I think you were surprised with that statement, Andrew, huh? What statement? You started in the Visayas? No. It was just a joke, of course. But anyway, Andrew, what about your contract with Barangay Ginebra? Because I heard you've been, practicing with the team for the past 3 weeks now. How is it? I love the team. I just came back from a team building in Tacloban where we did a little bit of outreach, and Cebu where we played a couple warm-up games, preseason games, if you will.
And right now, my contract is still under negotiation, so I'm not really able to speak on that. But I'm hoping to be signed with Ginebra and be playing for Ginebra for years to come. Okay, but Ginebra currently has a long line of big men. You think you still have a spot in them? Well, right now, Coach Carey also really loves my work ethic, and I think I can bring something that, even if I sign as a practice player, I think I can help the team improve. And then if my opportunity does come, then, of course, I'm going to hop on it. And, one last question before Meg throws her cues. Are you still staying with Greg Slaughter? Because, not everybody knows that he's your best friend. Well, no, I'm not staying with him anymore. I was staying with him when I first moved to Manila because I didn't have another place to stay. But now I'm staying in the fort. I have an apartment in the fort. So, wow. Yeah. But I still hang out with Greg almost every day. Obviously, we're teammates. So, he's still a really close friend of mine. Can I stay in your place? Okay. If you ain't got no place to stay, man, you're welcome here. Of course. Andrew Meg has a question. Hi, Andrew. Yes. Hello. Are you able to blend well in terms of the system of Ginebra? Oh, I love it. The triangle is wonderful for all the players. It's an equal opportunity system. And Coach Carey also really preaches on teamwork and playing hard defense, which is, exactly what I want to bring to the table, how I think basketball should be played. All right. So, yeah. Okay, I love it there. Thank you so much for the time, Andrew. You got some shout-outs to the fans of Barangay Ginebra? To all my Kabarangay. Thank you so much for your support, and I hope to see you at all the games. And never say die. Yeah. Thank you so much, Andrew. Thank you. No problem. I'll call you again later after the show. Thank you, bro. Si Andrew Avillanosa. Okay, oy, tanggap na tayo ng mga phone-in. Wala pa tayong... Oo nga, hindi pa tayo sumasagot. Kanina pa nagri-ring yung telepono ko. Ang idadial niyo pong number is, itong cellphone na to kanina pa yan, ha? Kulit na. 0919-447-0600. Okay, may caller tayo sa kabilang linya. Kuya Sammy. Hello, PTV. Yes. Hello. Hello. Hoy. Hello, pre. Hello. Yan. Nag-hello ka, tapos bigla nababa. Siguro siya, nalito. Sige, dahil po kayo, ang number namin is 0919-447-0600 para sa ating Hello. Hello, PTV. Sports. Kumusta po? Sino to? Wala. Tutut. Hindi kaya sa atin yun. Siguro hindi maganda yung pangalan niya, kaya naging Tutut. Okay. Hello, sir. Parang pelikula. Para lalabas si Mig. Hello. Yes, sir. Hello. Hello, PTV Sports. Sino to? Hello. Hello. Sir. Hello. Magandang hapon. Magandang hapon. Sir, layo mo ng konti yung bibig mo sa telephone para natin, para maganda dating. Okay. Yes, sir. Sino po sila? Ba't nawawala? Oo nga, napuputol eh. Siguro mga walang load yung mga caller natin ngayon. One of these days, mamimigay ho kami ng load, ha? Okay, anong pangalan ninyo? Hello? Pogi yung nakausap ko, ha? Nagdidinig yung boss niya? Hello? Okay. Ay, magsalita eh. I-drop natin. Ba't ganun to? Palpak yata yung mga caller natin ngayon. Ito na, may caller na naman tayo. Yes? Hello. Yan! Hello? Idol na o si Nico po to. Ano pangalan ninyo, sir? Si Nico po. Nico! Kumusta ka, Nico? Yes, ano mapaglingkod namin sa Nico? Sino po yung pinalit sino yung caller na kanina yan? Player ng Ginebra? Si Andrew Avillanosa. Sino po yung pinalitan niya? Hindi. Nagta-tryout siya kasi yung Ginebra 12 players lang yan eh. Kasi yung 13 player nila, nakuha ng Blackwater dun sa dispersal draft. So, 12 lang yan. They're allowed to bring in 3 more players. So, nakakuha sila ng draft, si Andrew Bronjal, si Rodney Bronjal. So, pwede pa silang 2. So, mga practice player lang sila? Practice player, reserve players. Pwede yun. Kasi within the 15-man roster, pwedeng i-rotate yun sa lineup eh. Okay na, Kuya Nico? Pogi-pogi natin ngayon, ha? Thank you, pare. Dito ka sa kapag TV, nagmamadali ako Pre, wag mo na sinasabi, nakikinig si Cathy eh. Medyo nahihiya ako kay Cathy. Okay.
Baka nare-realize ni Cathy, no? Okay, thank you, boss, ha? Parang hindi Salamat. naman. Salamat kayo, Nico. Thank you. Sandali, sa tingin mo ba kailangan pa ng Hinebra ng big man? Kung gusto nilang punuin yung ano nila ng harap ng malalaki. Kasi yung mga big man nila versatile, Oo, may mga dapat Japet, shooter din sila. May mga Japet Aguilar sila na lumalaro na. May isa pa akong caller. Isa na lang. Yes, sir! Hello, PTV Sports. Hello? Yes, anong pangalan nila? Hello, sir. Anya nga yung tinagan nyo? Naimbag nga aldaw, sir. Nyangay. Ay. Ano pangalan mo, pre? Ako po, sir, si Eliasar. JC po, sir. Yes. Ano mapaglingkod ko sa'yo, pre? Idol Show. Ano? Tatanong ko lang kung anong balita sa Ginebra. Balita. Ang balita sa Ginebra, galing sila sa Tacloban, 0-3 sila doon. Pero hindi daw yun yung dapat sukatin dahil more on sila doon nag-experiment, partner. Oo, tsaka ano pa lang naman yan Tapos may laro sila sa Panabo, kalaban nila Meralco. Next week. Yun. Okay. Mga idol, baka po pwedeng palitan yung coach ng Gilas sa susunod na Ano? Bibistahin mo si Meg? Baka po pwede nang palitan yung coach ng Gilas sa susunod na nila para naman nakatigil tayo ng paralo. Hindi ma-air yung laro bukas sa Mongolia. Sayang. Oo nga. O sige, sir. 6:00 na Salamat, Thank you. Pre. Sige. Pre, manood ka nung 6:00 yung si Cathy San Gabriel, si Atty. Mark, tsaka si Ralph Obina. Nanonood ka ba nun? News at 6? Talo yung action dun sa Channel 2. Nanonood ka ba nung action sa Channel 2? Talo dun. Okay, salamat, pre, Thank you. Okay, so, ayan na. Mag-thank you na tayo. Anyway, Meg. Siyempre, maraming salamat kay Mr. Amis ng Amazing Playground, Sir J. Lucero for Hookup Watches, Sir Josel Dosi ng Ever Belena and Bobson Jeans, Frank and Marcel Graphics, and of course, my jewelry box. Okay, ako naman po. Si Boss Jerry Cheng, nanonood sa atin ng Macbeth tsaka ng Hookup Watches. Yes. Ayan, pagka kumuha ka ng relo, doon na sa may-ari. Dr. MJ Tariq ng Zen Institute, St. Luke's Medical Center, yun. Ako naman, salamat po sa Barako Energy ko na Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianes D, Miss Cherry, at saka kay Boss Rafi Casio. Salamat po sa Barako Energy, kaya po lagi tayong energized. Yes. At sa Globe Telecom, Mr. Giselle de Guzman, kay Ninong Renato Lirin ng Raleigh Tours and Travel. Sa Ever Belena at Blackwater Sports, Mr. Josel Dosi, Miss Kitesi, Miss Denisi, Mr. Siliman C, Kuya Mike Lim, Johnson Martinez, Patrick Aquino, Wilbert Loa, Boss Rudy Yu, at saka kay Mr. Jerry Cheng na nanonood nga po at this very point sa Macbeth at Hookup Watches. At salamat din po kay Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. At thank you sa Axel 360, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas, Arvin Rosa, Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio, Ricky Vargas, at Mr. Epok, Kim Puat, kay Doc MJ ng Sen Skin Institute. Ako po niya ni Coach Snow Badwa. Megs, Yozon. Salamat din pala sa my phone, yung ginamit natin telepono kay Mr. Jaime Alcantara. Thank you. Ako po niya ni Coach Snow Badwa. Megs, Yozon. Sports Radio. Dalas na tayo. Ang tabayanan po niyo sa 6, kasama po ang 3 nagagandahan, mga gwapo, mga bata, no? Wala pong video. Okay? News at 6. Kaya Sir Gabriel, Atty. Mark Castorades, Makasiral. Meron inaabangan ko na, inaabangan ko yun No? Live po yan sa Radyo ng Bayan, 738, at narito po ang kanilang mga tampok na balita.